Anong hirap para sa isang magulang ang nakikitang naliligaw ng landas ang kanyang anak? Masakit isipin na malayong malayo ito sa mga pangarap na inaasahan niyang dapat ay nakakamit nito. Gaanong kagalakan pa nga ba ang hihigit pa kung masusumpungan mong nagbabalik ang matagal nang nawalay at nabubuhay ang matagal nang namatay? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang tinahak ang likong landasin sa pag-aakalang naroon ang halaga ng tunay na buhay. Nawala sa dako ng liwanag at yumakap sa mundong punong-puno ng mga taong nagmimistulang huwad na tanglaw sa landas niyang daraanan. Ngunit may hihigit pa ba sa puso ng isang amang hindi marunong magpakita ng kawalan ng pag-asa at matyagang naghihintay sa pagbabalik ng anak na nawalay? Hindi nga ba't mas masarap yakapin ang buhay sa ikalawang pagkakataon? Ang kwento ng mag-amang Dolphy Sr. at Jr. o yung tinaguriang ang laban sa buhay ng alibughong anak. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag meron tayong mga bagong kwentong kagaya nito. Si Dolphy Jr. ay pangatlo sa 6 na anak ni Comedy King Dolphy kay Grace Dominguez na isa ring aktres nung kanilang kapanahunan. Si Dolphy Jr. ay isinilang noong taong 1955 at siya ay tubong Quezon City kung saan doon na nakatira ang kanilang mga magulang sa bahay na naipundar ng kanyang tatay. Sila ang unang naging pamilya ni Comedy King. Napakabuting tatay nito sa kanyang mga anak dahil bata pa lang ay ipinamulat na niya ang mga ito sa pagiging malapit sa Diyos. Silang lahat na magkakapatid ay pinag-aaral niya sa mga Catholic school. Napakataas din ang kanyang debosyon sa Panginoon. Walang palya silang nagsisimba sa Baklaran tuwing Miyerkules at sa Quiapo naman tuwing araw ng Linggo. Maaga ring iminulat sina Dolphy Jr. sa pagnonobena at pagrorosaryo at maging ang pagdedeboto sa Poong Nazareno ay naranasan din niya sa murang edad kasama ng kanyang tatay. Inakala ni Dolphy Sr. na isa na silang huwarang pamilya sa ganong kalagayan. Pero sabi nga nila, gaano ka man magpakalapit-lapit sa Panginoon ay hindi ka pa rin magiging exempted sa pagsubok. Huling bahagi ng dekada 50 nang magsimulang pasukin ng mga problema ang kanilang pamilya. Nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa at madalas na pag-aaway sa lahat ng bagay hanggang sa dumating ang puntong nagtangkang magpatiwakal ang asawa ni Dolphy Sr. dahil sa sama ng loob. Pero napigilan man niya ito, saksi naman ang mga bata kasama na si Dolphy Jr. sa hindi magandang nangyayari sa kanilang pamilya. Sa patuloy na paglaki ng mga problema nila, taong 1963, sa edad na 8 taong gulang, nang natuluyang magkahiwalay ang kanilang mga magulang. Sa murang edad, si Dolphy Jr. lang ang sumama sa kanyang nanay, habang yung iba ay sa panig ng kanilang tatay, at silang lahat ay nagkahiwa-hiwalay. Dito na nagsimulang magtanim ng sama ng loob ang batang si Junior. Kakulangan sa pagkalinga at kasabikan sa pagmamahal ng kanyang tatay ang nagudyok sa kanya para hanapin ang sarili nilang buhay. Bagamat patuloy silang binibigyan ng sustento ng kanilang tatay, naging mahirap pa rin ang naging buhay ng mag-ina. Nagbenta si Dolphy Jr. ng mga dyaryo para lang magkaroon sila ng pandagdag na gastusin sa araw-araw. Patuloy naman silang tinutulungan ng kanyang tatay na si Senyor dahil ginawa niya ding child star ang anak na si Junior para makatulong kumita sa sarili nila. Isinama niya ito sa kanyang mga pelikula at ang ilan sa mga ito ay ang Like Father, Like Son noong taong 1967. Nagkaroon din si Junior ng sariling pelikula na Anting-Anting ni Ompong, ay Manuela at sa iba't iba pang karakter bilang child actor. Nang kumikita na maganda si Dolphy Jr., nakaahon na rin silang mag-ina patungo sa maayos na pamumuhay. Ngunit kasabay din ito, inakala ni Junior na ganun-ganun lang ang buhay, basta kumita ka ng malaki ay ayos na.
Inisip din niya na kapag marami na siyang pera ay mabibili na niya ang lahat. Barkada, bisyo, sigarilyo, alak, babae, sugal. Tinaglay niya ang lahat ng yan sa pag-aakalang masusumpungan niya sa kanila ang kanyang pananabik sa pagkalinga ng tunay na pamilya, lalo na ng kanyang tatay na nakahiwalay sa kanila. At ang masaklap pa nito, noong taong 1969, sa edad na 14 anyos, natuto na rin gumamit ng droga ang batang si Junior. Heroin ang laganap noon sa bayan natin. Nagsimula sa patikim-tikim at pinilit niyang ginusto, kaya't ang bisyo ay nagsimulang lumalim. Dumating ito sa puntong nahihirapan na siyang tanggalin sa katawan. Dekada 70, lulong na sa barkada at sa bisyo si Dolphy Jr. ng mga panahong ito. Nagrebelde na talaga siya at tuluyan ng umasta bilang black sheep ng pamilya. Unti-unti na rin siyang nawala sa katinuan, dahilan para isa-isa na ring mawala ang mga producer na kumukuha sa kanya bilang aktor. Ang masaklapan nito, noong taong 1981, kasama ang mga kaibigan na sina Jerry Pons at Mario Salvador, nasangkot ang tatlo sa panununog ng bahay sa Green Hills ni Mina Aragon at producer Vic Del Rosario. Ikinasawi ito ng 6 na katao, kasama na ang anak ni Mina Aragon kay Andy Po na si Fernando III, ang kanyang nanay na si Aling Corazon, ang kanyang pamangkin na si Ramon, at mga kasambahay. Sinampahan sila ng kasong arson na ayon naman kay Dolphy Jr. ay inosente siya sa mga pangyayaring ito dahil kasama niya ang kanyang tatay noong mga panahon na yun. Pero ayon naman sa paglilitis ay nasa ilalim sila ng impluwensya ng droga nung maganap ang krimen, kaya't maaring hindi talaga nila alam ang nagawa nila. Habang buhay na pagkakabilanggo ang naging hatol kina Dolphy Jr. At sa pagkakataong ito naman, nasaksihan ang pangungulila ng isang ulirang ama na pilit isinasalba ang kanyang anak sa pagkakalubog sa kasamaan. Hindi niya sinukuan ang anak habang patuloy naman itong nagre-rebelde sa buhay. Sa piitan lalong napariwara ang buhay ni Dolphy Jr. at patuloy na naligaw ang kanyang landas. Dahil sa loob mismo niya nararanasan ang mga bagay na hindi niya naranasan sa labas. Palibhasa nga'y nakapiit, wala silang naging libangan kundi ang magsugal, ang mag-inom at tumira ng droga sa loob. Saksi si Dolphy Jr. sa kabulukan ng sistema sa Bilibid dahil ayon sa kanya, mas talamak pa dito ang bentahan kaysa sa labas. At wala pang naging banta sa seguridad nila dahil nga wala ng mga pulis ang uhuli sa iyo dahil nakakulong ka na. Dumating pa siya sa puntong hinihintay na lang niya ang pagdalaw ng kanyang tatay para lamang sa lingguhang allowance na makukuha niya dito para ipambili ng kanyang mga bisyo. Naranasan din niya ang 2 linggong walang tulog at walang kain dahil puro droga ang laman ng katawan. Ganong katindi ang naging pagyakap niya sa sistema. Habang walang kaalam-alam ang kanyang tatay sa nangyayaring ito sa kanyang anak. Hanggang sa isang araw, minsan nang dalawin siya muli nito, hindi na naitago ni Dolphy Jr. ang epekto sa kanya ng droga. Hindi na niya magawang kausapin na maayos ang kanyang tatay dahil tabingi na ang kanyang mga labi kakasinghot at nabubulol na siya magsalita. Sobrang ikinagalit ito ng kanyang tatay nang mapansin ang kanyang pananalita. Ngunit lalo namang ikinadurog ng kanyang puso sa nangyayaring ito sa kanyang anak. Dinamdam ito ng husto ni Dolphy Sr. hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanyang kalusugan sa sobrang pagdadalamhati sa anak. Nangayayat siya at makailang inatake ng kanyang mga sakit. Isang gabi ng taon ng 1994, biglan na lang binuhay ni Dolphy Jr. ang isang maliit na black and white TV sa kanyang kwarto na kinaroroonan sa di malamang dahilan. Pagkabukas niya, bumulaga sa kanya ang isang mangangaral sa katauhan ni Brother Eddie Villanueva. Panandalian siyang pinanood ni Dolphy Jr. Ngunit sa bawat salita ni Brother Eddie ay tumatago sa kanyang pagkatao na para bang siya ang kinakausap nito. Hindi na siya nakagalaw sa kinaroroonan niya
hanggang sa matapos ang programa. At nasumpungan na lang niya ang sarili na tumatangis sa harapan ng telebisyon. Simula ng mga sandaling yun, napagtanto ni Dolphy Jr. kung gaano niya winasak at nilapastangan ang templo ng Diyos, ang sarili niyang pagkatao. Siya ang kumakatawan sa kwento ng alibughang anak na minsan nang nawalay ng landas at namuhay sa kadiliman, ngunit nang makita ang kanyang kawalan, tsaka palang napagtanto ang kalagayan ng isang tumatangis na ama noong panahong wala siya sa tabi nito. Tuluyan nang isinuko ni Dolphy Jr. ang sarili sa harapan ng Panginoon at nagsimula na siyang hawakan ang Biblia sa halip na droga. Nagpahayag na rin siya ng mga salita ng Diyos sa halip na kalayawan. At isa na siya sa mga nagpapatotoo na walang hindi magagawa ang Diyos sa ating buhay. Muli siyang sinubok ng Panginoon sa isa pang pagkakataon, buwan ng Disyembre taong 1997, nang dalawin siya ng kanyang asawa, hindi upang bisitahin, kundi upang magpaalam na dahil mag-aasawa na ito ng iba at wala na siyang uuwi ang tahanan. Wala nang sasakit pa sa pakiramdam ni Dolphy Jr. noong mga sandaling yun, dahil pati ang asawa niya ay isinuko na ang laban dahil na rin sa kawalan ng pag-asa sa paghihintay para sa isang bilanggong may habang buhay na sentensya. Pero masakit man, mas madali na itong natanggap ni Dolphy Jr. dahil mas maliwanag na ang pag-iisip niya sa piling ng Panginoon. At di nga nagtagal, muling sumikat ang araw para sa kanyang buhay. Ika-28 ng Setyembre taong 1998, matapos ang 18 taon sa loob, si Dolphy Jr. ay nabigyan ng pardon ni Pangulong Erap Estrada na malapit na kaibigan din ng kanyang tatay. Sa kanyang paglabas, una kaagad niyang pinuntahan ang kanyang tatay na si Dolphy Sr. na noong mga oras na yun ay kasalukuyang nagpapagaling sa katatapos lamang na 2 magkasunod na operasyon sa puso. Payat na rin ito at nangangayayat na halos hindi na makilala nang dumating ang anak. Isang mahigpit na yakap at kapatawarang kagad ang hiniling niya sa ulirang ama. Muli siyang humingi ng tulong dito para makapagbagong buhay at muling gabayan para makabawi sa kanyang sarili. Hindi siya nabigyan ng pinansyal na suporta dahil naubos na ang kaperahan ni Dolphy Sr. sa sunod-sunod na pagpapagamot sa puso. Ngunit handa siyang ibigay ang lahat na meron siya para sa anak na nawalay, ngunit muling nasumpungan. Ang kanyang anak na namatay, ngunit muling nabuhay. Ibinigay niya dito ang 4 na hektaryang lupain para ibenta at magamit ang pera sa kanyang pagsisimula. At naging maayos na muli ang relasyon ng mag-amang Dolphy simula noong mga oras na yun. Muli na ring nakabalik sa showbiz si Dolphy Jr. matapos siyang lumabas sa isang soap opera na Babaeng Hampas Lupa sa Channel 5. Muli naman silang nagkahiwalay ng landas na mag-ama noong taong 2004 presidential elections matapos nilang suportahan ang magkalabang kandidato. Sinuportahan ni Dolphy Sr. si The King FPJ na isa rin sa malapit niyang kaibigan, habang tinulungan naman ni Dolphy Jr. si Brother Eddie Villanueva na siyang naging kasangkapan para sa kanyang pagbabagong buhay. Si Dolphy Jr. ay nananatiling aktibo sa mga gawaing pang-espiritual hanggang sa ngayon. Patuloy siyang nagpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa loob at labas ng bansa at nililibot ang buong sanlibutan para lang isigaw na ang Diyos ay buhay na kumikilos sa ating mga buhay. Ano pa nga bang kagalakan ang hihigit pa sa taong muling nagbabalik loob sa Panginoon mula sa dungis ng kasamaan? Kumikilos siya sa paraang minsan ay hindi natin nauunawaan. Ikaw kaibigan, anong mga balakid ang humahadlang sa iyo para lumapit sa Kanya? Nahihirapan ka rin bang tumalima sa Kanyang panawagan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli,
Paalam.